Nanawagan ng tulong ang mga residenteng nakatira sa paanan ng Bulkang Kanlaon dahil nasira at hindi na mapapakinabangan pa ang kanilang mga pananim na gulay na lubhang naapektuhan ng ashfall mula sa bulkan at nagdaang mga bagyo. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Pera na naging bato pa. Ito ang sinapit ng mga magtatanim ng gulay sa Canlaon City matapos tamaan ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon at hagupitin ng magkakasunod na bagyo ang kanilang mga pananim. Si Valentin, halos araw-araw tinitingnan ang kanyang mga pananim na gulay sa pagbabakasakaling may maisasalba pa siya. Nobyembre daw sana ngayong taon ay aanihin na niya ito. Pero sa tindi ng abo mula sa bulkan, wala na ni isang cabbage ang kanyang maibebenta. Mula sa nasa 60,000 puhunan, aabot daw sana sa 250 hanggang 300,000 piso ang kanyang kikitain. Pero dahil inabutan ng malas, ang kikitain sanang pera naging abo pa. So baka naman, mahal na presidente, matulungan niyo po kami kahit lang abono o seeds lang dyan. O na mayroon kaming i-ruling kasi ngayon wala na kami. Ubos na lahat. So I hope na matugunan ito at makita ito na matutulungan kami dito sa sa Canlaon City. Mula sa malayo, tulala din si Bernadita na pinagmamasdan ang mga nasira niyang pananim na carrots. Ang kikitain niya sana sa mga pananim na gulay, ang paghuhugutan niya ng pampaaral sa kanyang mga anak. Dito na rin sila kumukuha ng kanilang panggastos sa araw-araw. Nangamatay jud hurot nya wala lagi ko laing kasandigan. Naning kamot ako pananumba kay na ako'y estudyante nya. Wala naman jud ko'y makuot jud kong bulsa, mga takog tabang sa among presidente nga. Kami batabangan unta kay kiti na namang bulusa dire nagsingari pagig-ulan, bagyo nya, nag-aso. Hindi pa malinaw ngayon kina Valentin at Bernadita kung paano sila magsisimulang muli. Ang malinaw lang ngayon, patay na ang kanilang mga pananim na gulay. Sa tala ng City Agriculture Office, 5 barangay na nasa paanan ng bulkan ang pinakaapektado. Kabilang dito ang barangay Malaiba, Pula, Masulog, Lumapaw at Linuthangan. Aabot daw sa mahigit 123 hektarya ng mga pananim na gulay ang nasira dahil sa ashfall. Kabuang nasa 204 na magtatanim ng gulay naman ang apektado. Bukod sa mga pananim na gulay, malawak din ang iniwang pinsala ng nagdaang mga bagyo sa pananim na palay. Kwento ng City Agriculturist na si Andrea Canoy na batay sa initial nilang assessment, aabot sa mahigit 1,600 na hektarya ng palay ang pinadapa ng bagyo. Katumbas ito ng mahigit 1,500 na magsasaka na naapektuhan. Karamihan daw sa mga ito ay nasa vegetative, reproductive at maturity stage na. Aabot na sa 2 milyong piso ang iniwang danyos ng bagyo. Tiniyak naman ni Canoy na makakatanggap ng tulong ang mga magsasakang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan at iba pang kalamidad. Halos lahat naman daw kasi ng magsasaka sa Canlaon ay merong insurance kung kaya't maaari silang makakuha ng tulong pinansyal mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Under PCIC, we have, it is a cash or a check-in form ang yung indemnity nila due to cause of the loss of damage. How much is that, ma'am? Per farmer? It depends upon the assessment. Bukod sa maring matanggap na tulong ng mga magsasaka mula sa PCIC, ay may inihahanda pa daw na tulong ang lokal na pamahalaan. Kabilang na dito ang mga bagong binhi at pataba. Stay put and rest assured, technically we will be assisting you, supervising you for us to recover. When it comes to any assistance the LGU can give or our office can activate for the purpose of supporting each other for us to sustain our productivity. Mula dito sa Canlaon City, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.